Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating pag-aaral about sa the doctrine of Jesus Christ. Ako po ang inyong presenter for tonight, Sister Francesca Peña. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay lesson number 11, the biographers of Jesus Christ. Ano po ba pag sinabing biographer? A person who writes an account of someone's life. Parang sa panahon po natin ngayon, marami pong mga biographer ng mga ninuno po natin, mga kilalang tao, mga bayani na nagtanggol sa ating bansa. Pero po dito po sa ating Doctrine of Jesus Christ, makikita po natin dito ang mga biographer na siyang nag-account sa buhay ng ating Panginoon nang siya po ay nabuhay dito po sa ating mundo. Four human authors used by the Holy Spirit to describe Jesus' ministry. Each pictures him in a different light. Una na po dito ay si Matthew, na dinescribe ang Panginoon bilang the prophesied king, lion-like, prophetic, written to the Jew, the Davidic king, David's righteous branch. Next po ay si Mark, dinescribe ang Panginoon bilang the obedient servant, ox-like, practical, written to the Roman, the servant of the Lord, my servant, the branch. Next naman po ay si Luke, na dinescribe ang Panginoon bilang the perfect man, man-like, historical, written to the Greek, the Son of Man, the branch. And lastly, John describes the Lord Jesus Christ bilang the mighty God, eagle-like, spiritual, written to all the world, the Word of God, the branch of the Lord, na makikita po natin ito sa mga verses ng Old Testament sa Isaiah 4 verse 2, Jeremiah 23 verse 5, Jeremiah chapter 6, Zechariah chapter 3 verse 8, and Zechariah chapter 6 verse 12. Dako naman po tayo sa ating next lesson, lesson number 12, the kenosis of Jesus Christ or divine emptying. Ang pinakamaganda pong verse na nag-illustrate po ng ating kenosis of Jesus Christ ay makikita po natin sa Philippians 2 verse 5 to 12. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, though it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. These verses impart the following information. Letter A, he left heaven's glory na makikita po natin sa John 17 verse 5 and 2 Corinthians 8:9 na pinapakita ng mga verses na ito na iniwan ng Panginoon ang kalangitan upang iligtas ang mga tao. Letter B, he made himself of no reputation. The Greek word here in Philippians chapter 2 verse 7 is kino, and that means to empty. Just what did Christ empty himself of? Number 1, negative. He did not lay aside, in any sense of the word, his deity. He was, is, and never shall be the total Son of God. Makikita po natin ito sa John 1:1, 2 Corinthians 4:4, Colossians 1 verse 15, and Colossians 2:9, and Hebrews 1:3. Para naman po sa positive, there is a common false view of the kenosis which teaches that he emptied himself of his relative attributes. Ito po ay yung attributes niya na omniscience, omnipotent, omnipresence, while retaining his immanent attributes, his holiness, love, and truth. Ngunit ito po ay isang error.
He did, it is true, abstain from a while from using some of these relative attributes, but he never gave them up. Letter B, he made himself of no reputation. Letter A, he abstained from his omnipresence. Letter B, he abstained from his omniscience. Letter C, he abstained from his omnipotence habang siya po ay nagdito sa mundo. But it doesn't mean na hinubad niya po totally ang kanya pong pagka-Diyos. Letter C, he was made in the likeness of man. Makikita po natin ito sa John 1 verse 14, Romans 13, Galatians 4:4, and Hebrews chapter 2 verse 14 to 17. Pinapakita po ng mga verses na ito ng Panginoon ay create din po na katulad ng isang tao. The Son of Man was, by the way, our Lord's favorite name for himself while on earth. He took upon himself the form of a servant. He did not come as a mighty human Caesar or some world-renowned human philosopher. Even this would have been a condensation of colossal proportions. He came rather as a lowly servant. Hindi po siya pumunta dito sa mundong ito upang maging sikat. Hindi siya bumaba sa mundong ito na siya po ay isang prinsipe or anak ng isang mayamang pamilya, ngunit siya po ay isang lowly servant. Letter D, he humbled himself. That is, he submitted to authority. Makikita po natin sa Matthew 26:39 verse and Matthew 26 verse 39 and 42 and Isaiah 14:13, 14 na pinapakita po ng mga verses na ito ng Panginoon kahit siya po ay isang Diyos, siya po ay nagpakumbaba at nagsubmit sa mga authority. Letter E, he became obedient unto death. Na makikita po natin ito sa Matthew 26:39, John chapter 10 verse 18, Hebrews 5:8, and Hebrews 12:2. Na kahit sa kamatayan po ang Panginoon ay naging masunurin. Hindi niya po ginamit ang kanyang kapangyarihan upang tumakas sa kamatayan, ngunit ang Panginoon po ay talagang totoo sa kanyang mga pangako na siya ay babayaran niya po ang ating mga kasalanan. Letter F, he died on the cross. He did not just die, but suffered the worst kind of death, both physically and judicially. Alam naman po natin kung ano po ang dinanas ng Panginoon bago po siya ipako sa krus, hanggang sa siya po ay ipako sa krus at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po talaga madali ang pinagdaanan po ng ating Panginoon. Hinarap niya po lahat ng hirap, ng paglalatigo sa kanya, kinoronahan po siya ng tinig. Talagang binaboy po ang Panginoon hanggang siya po ay mamatay. Ito po ay makikita natin sa Psalms 22, Isaiah 53, and Galatians chapter 3 verse 13. Letter G, he has been highly exalted by the Father himself. Na makikita po natin sa Isaiah 52 verse 13, John 17:1, Acts 2:33, Hebrews 3:9. Letter G, he has been given a name, position, and place of authority above all other names na makikita po natin sa Ephesians 1:20 to 21 and Hebrews 1:4. Nabasahin po natin sa Ephesians 1 verse 20 to 21, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. Verse 21, are above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also that which is to come. Next po, letter I, he will be universally acknowledged as Lord of all. Number 1, the methods of this acknowledgement. By bowing of the knee and the confession of the tongue.
Number 2, the creatures of this acknowledgement. Letter A, those in heaven, the word of angels, and letter B, those on earth, the world of saints and sinners. Letter C, those under the earth, the world of demons na makikita po natin sa Isaiah 45 verse 23, Romans 10:9 and 10, Revelations 5:13, Revelation 7 verse 9 to 12, Revelations 14 verse 6 and 7. Note, the confession, to confess Him in this life as Lord means salvation, but to wait until the next life will result in damnation. Thus, the supreme question is not when a human being will do this, but rather when. Pinapakita po dito na hindi po mahalaga kung kailan po tayo mamamatay. Ngunit ang mahalaga, pinakamahalaga at pinakaimportante po dito ay kung saan po tayo tutungo kapag tayo po ay namatay. Dahil alam na po natin sa ating pag-aaral po ngayon kung ano po ang kinaharap ng Panginoon upang iligtas po ang isang katauhan. Di ba po? Kaya mahalaga po na tiyak po natin kung saan po tayo pupunta dahil tiyak po ang pangako ng Panginoon na kapag tayo po ay nanampalataya sa Kanya at nireceive po natin ng Kanya pong regalo, ay tayo po ay patungo na sa langit. Kaya isa po yang malaking question po sa atin na kung saan po ba tayo pupunta kapag tayo po ay namatay. Yun lamang po para sa ating The Doctrine of Jesus Christ. At ang ating pong mga napag-aralan ngayong gabi ay patungkol sa lesson number 11, The Biographers of Jesus Christ. And lesson number 12, The Kenosis of Jesus Christ or Divine Emptying. At ayun lamang po at maraming salamat. Thank you and God bless.